Pinagtatawanan tayo ng mga banyaga dahil sa ginawa ng gobyernong ito. Na walang puso. Mga walang puso kayo, matanda na yun. Anong ginawa niyo sa kanya? Wala siyang kasalanan. Meron po tayong batas na pinaiira sa bansang ito. Bakit po walang due process of law? Nasa po yung law. Alam niyo po ba ang batas? Pumasok kayo sa kapulisan at sundalo. Alam niyo ang batas na poprotektahan ninyo ang mga tao, pero ang nagmahal sa inyo, nagbigay ng dangal sa mga pulis, sa mga sundalo na saan kayo na kailangan kayo ng ating Pangulong Duterte. Di tayo nag-class, di natin binabaksak ang gobyernong ito. Bakos, sinasabi lang natin ang ating saloobin bilang Pilipino. Ang next generation po ang magsasuffer. Ang mga anak nyo, ang mga apo nyo, ang pamilya nyo. Tandaan nyo po, si Tatay Digong, minahal tayo. Iniranang natin siya sa Davao, nananahimik siya doon. Sa kagawa ng mga tao na walang puso. Mga walang puso kayo, matanda na yun. Anong ginawa niyo sa kanya? Wala siyang kasalanan. Wala po sa kasalanan, mga kababayan ko. Minahal niya lang tayo. Buong mundo. Pinagtatawanan tayo ng mga banyaga dahil sa ginawa ng gobyernong ito. Real dan lang po sinasabi ko dahil nakakahiya po ang ating bansa dahil sa ginawa ng mga opisyal na to ng gobyerno na walang malasakit sa ating mga mahihirap. Tayo po ay Pilipino na nagmahal sa atin. Si Tatay Digong, pero ang pinalit nyo, iniwan nyo siya. Wala kayong utang na loob, mga nagtulungan ni Tatay Digong ng mga Duterte. Nasaan kayo? Kami mga OFW. Pinahal niyo kami. Pinahal ni Tatay Digong ang mga OFW, ang mga manggagawa, ang mga Pilipino, ang mga mahihirap. Doesn't matter, nung presidente siya, binabati ko siya, hindi siya umaalma. Hinayaan lang niya, pero ginawa niyo kayo sa kanya! Pinabayaan niyo ang ating Tatay Digong! Ang ginawa ng gobyernong ito, Diyos ko po. Tatay! Ngayon, ano yun sa Netherlands? Malamig ang klima doon, 80 years old! Mga wala kayong puso! Gobyernong ito! Wala kayong puso! Mga pulis! Mamamatay ka! Mga kapulisan! Ano prinsipyo nyo, mga sundalo? Nandoon sa Villamor Air Base, hindi korte yon. Walang due process of law! Saan ang batas? Saan ang batas ng Pilipinas? Lala kayong galang sa Supreme Court. Hindi nyo inintay ang TRO. Ang TRO, nagaling sa Supreme Court, nagmadali kayo. Isa kidnapping, inidnap nyo ang mahal namin Pangulo. Inidnap nyo si Tatay. Wala kayong utang na loob. Tore, wala akong pakialam sa'yo. Pilipino ka, anong ginawa mo sa tatay namin na nagmahal sa amin ng totoo sa mahirap? Kahit saan ka man ngayon, Tore, konsesya mo yan. Saksi ang langit, ang hustisya sa'yo. Kundi dito sa lupa ang langit. Ang hustisya ng langit ang maghuhusga sa inyo. Sa lahat ng umapi sa mga tao, sa mahihirap, sa mga Duterte, sa lahat sa amin. Wala na tayong karapatang magsalita. Dito, malaya tayo. Hindi tayo napapabaksak ng gobyerno. Nais natin iparating sa kanila na ano ang maling ginagawa nila. Nandito ako ngayon. Wala akong pakialam dahil Pilipino ako. Magsasalita ako dahil natuto ko ang mga kababayan natin sa lupalop ng Pilipinas.
pagmamahal nila sa Pangulong Duterte ay walang hanggan. Saksi kayo. 6 na buwan, 6 na taon. 6 na taon na tayong pinagsilbihan. Pero anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo sa ating mahal na Pangulo? Wala kayong mga konsensya. Wala kayong konsensya. Lahat ng malupit kay PID. Sa anong konsensya nyo? Wala kayong mga utang na loob sa gobyerno. Ha? Mga Pilipino, pumunta na kayo dito. Malaya tayo magpahayag. Sabihin nyo ang nararamdaman nyo, ang sakit na nararamdaman nyo. Dahil ang pinakamamahal nating Pangulo ay ngayon ay sinugod sa ospital dahil sa kagawa ng gobyernong ito na kinidnap siya ng sapilitan, sinakay sa aeroplano ng sapilitan. Ano? May korte tayo, may Supreme Court, pero hindi nila ginalang ang Supreme Court. Hindi na tayo maliwanag na sinasabi na hindi na tayo kabilang sa ICC. Kaya ang ICC na yan, maging patas kayo. The world is watching us. Lahat ng mundo, lahat ng mga bansang katabi natin, pinagtatawanan tayo dahil binenta na tayo sa banyaga ng gobyernong ito. Yan ang totoo. Tumatayo ako bilang Pilipino, isang OFW. Umiiyak sila. Tingnan nyo sa Hong Kong kung gaano sila kamahal ng mga OFW ang Tatay Digong. Lahat ng mga Duterte supporter, lahat ng mga Duterte. Dahil, alam nyo why? Dahil si Tatay Digong lang ang nagmalasakit, nagmahal, at nagbigay dangal sa mga Pilipino. Mahirap ka man, mayaman. Pero anong ginawa nila? Saksi kayo, buong mundo. Saksi sa anong ginawa kay Tatay Digong. Ano mang mangyari sa ating mahal na Pangulo. Saksi ang langit ang huhusga sa kanila. Hindi man dito sa lupa. Baga sa Bisaya, gaba. Gaba ang kamutanan. Doon nyo yan. Lahat ng Pilipino umiiyak, nagdudurugo ang kanilang puso. Kahit lalaki ka, ano bang kasarian mo? Pilipino ka! Saan ka man? Saan kayo dito? Pumunta kayo dito. Malaya kayong magsasalita dito. Walang huhuli sa atin. Dahil ito ay para sa lahat. Alam nyo kaya siya pumunta doon? Sinacrifice niya ang buhay niya. Alam nyo, dapat ang sundalo, ang mga kapulis, hindi dapat sila harap doon sa Korte 9. Hindi! Si Tatay Digong! Sinakripisyo niya ang sarili niya! Sumama na lang siya dahil alam niya, kaya niya pagtanggol ang sarili niya. Pero anong ginawa ng gobyernong ito? Dahil political? Dahil malapit na eleksyon? Mga kababayan ko! Sa araw ng eleksyon ha, mga Duterte supporter, o kayo'y Pilipino, manindigan kayo. Huwag kayo magpabenta ng boto nyo, yung dangal nyo bilang Pilipino. Alam nyo ang katotohanan, malapit ang eleksyon. Bumoto kayo ng tama. Huwag kayo magpabudol uli. Dahil kung iboboto nyo, ang mga luma na yan ay magnanakaw at magpapahirap sa atin. Tandaan nyo yan. Maging matalino kayo. Tanggapin yung pera binibigay nila. Dahil pera nyo yan. Mga kababayan ko, pera nyo yan. Hindi na nila pera yan. Nasabi lang nila pera. Hindi. Pera nating lahat yan. Niloloko lang kayo ng mga politikong ito. Huwag kayo magpaloko sa mga lumang politikong mga trapo. Paulit-ulit lang. Ang sabi, ang hiling ni PRD, ang hiling niya, iboto ang Duterte, line up, PDP laban, straight vote. Talang yon, ang mga yon ang tatayo sa atin lahat magtatanggol kay Bibi Sara. Dahil gusto nila matanggal sa pwesto, sa mapa ang mga Duterte.
grabe ang paghihirap na ginagawa sa atin. Walang due process. Masakit bilang Pilipino. Si Tatay Digong ay isang huwaran na isang Pilipino, isang bayani na inalay niya ang buhay niya para sa atin. Tapos anong ginawa ng gobyernong ito? Dahil may pera sila, nasa peso sila. Anong ginawa nila kay Tatay? Anong ginawa niyo pagtataksil sa bayan, sa konstitusyon? Hindi kayo dapat ganito. Pa-enlighten kayo. Dito mga kababayan ko, pumunta kayo dito. Dito pwede nyo sabihin sa loobin nyo bilang Pilipino, magsasalita kayo dito. Nandito lahat ng mga vloggers, mga political vloggers. I-share nyo lahat ng live nila. Subscribe nyo sila, manood kayo dahil napapanood po sila sa buong mundo. Sa buong mundo. Lahat ng mga vloggers na yan na pinafollow nyo sa social media. Ilang bagong media ngayon, ang mga vlogger natin. Tandaan nyo mga kababayan ko, ang sakripisyong inalay ni Tatay Digong ay para sa ating lahat. Tandaan nyo yan. Kaya pumunta na kayo dito, malaya kayo magsasalita. Lahat ng mga pang-aapi nila, nakita nyo naman, di ba? Kung paano, napastanganin si Tatay, walang ginalang ng mga polis na to. At tanda-tanda na niya, 80 years old. Bakit tatakbo ba siya? Di ba sabi niya hindi siya tatakbo? Haharapin niya yan, pero hindi sa korte ng Banyaga. Dito sa korte natin sa Pilipinas, dahil hindi naman ako abogado pero nakakaintindi ako ng batas. Pilipino ka, naintindihan mo ang batas, na gumagana ang batas sa ating bansa. Dahil tayo Supreme Court Justices. Pero ang ginawa nila, sinasabi nila, tama yung ginawa nila. Alam ng lahat ng Pilipino, walang due process sa ginawa ka ni Tatay. Walang ginawang masama si PRD. Pumunta kayo dito, malaya kayo magsasalita. Kayo, ginawa nila kay Duterte. Kaya si Tatay nasa ospital. Nasa ospital si Tatay sinugod. Dahil sa kababayaan ng gobyerno ito. Pinentan tayo. Alam mo si Tatay Digong, siya ay isang huwaran. Siya isang sinsampo na isang Pilipino. Taaring gawin sa inyo. Kaya tayo sa mga banyagang katabing bansa natin. Tarisumay, pinagtatawanan tayo ngayon. Ano nangyari? Bakit nakiayon tayo sa ICC? Maliwanag, hindi na tayo membro dyan. Pero pinilit nila. Kinidnap nila si PRD. Kidnapping po ang ginawa. Kidnapping! Lahat tayo saksi. Binasa ang warrant na peke sa cellphone. Walang hard copy. Papasahin mo isang warrant sa cellphone? Ano yun? Ha? Walang transparency! Mga walang iya kayo! Sinungaling kayo dyan sa gobyerno! Sasabihin nyo para kayo sa bayan, hindi totoo yan! Hindi kayo para sa bayan! Para kayo sa mga bulsan nyo! Sa pansarili nyo, hindi kayo nagmamalasakit sa amin! Ayun, napakapanood ako ng pamilya ko. Pero tumatayo ako para sa bayan at sa ilang Pilipino. Para sa pamilya ko din. Sa sunod na henerasyon. Yes! Para sa atin lahat to. Hindi lang para sa inyo. Lahat. Sakripisyong inalay ni Tatay Digong. Ngayon, sinugod siya. Anong ginawa ng gobyernong ito? Walang kasalanan si Tatay. Sabi niya, anong kasalanan niya? Nagmahal lang siya, nagtrabaho lang siya. Sineryoso niya ang pagiging presidente. Anong ginawa nila? Anong ginawa ng gobyernong ito? Minahal ni Tatay Digong ang bayang ito. Sa 6 na taon, inalagaan niya tayo. Ang war on drugs na yan. Nilinis niya ang mga kriminal, ang mga adiktos. Hindi man nabawasan
least mapayapa tayo naglalakad paggabi. Alam nyo yan. Kaya Tana, Attorney Jimmy, nagsalita at siyempre si Senator Bato nagsalita na. Pero ako'y naka-jacket ngayon. Ang jacket ko ay parang pulis. Sa ating mga kapulisan kasi membro po ako ng adapted class ako ng Philippine National Police Academy Class of 1988. At marami sa kanila ang nagsasabi, hindi lahat ng mga pulis at napakamaraming mga pulis ang sumusuporta kay Tatay Digong. Yan, kaya ako nag-uniforme ngayon para alam nila na maraming matitinong mga pulis. Kasi galit na ang taong bayan sa mga pulis. Huwag naman po sana. Nakita natin, may sinabi at napahinggan natin si Senator Bato kanina, pulis din yan si Senator Bato. Pulis din si Senator Bongo. Kasi kami mga adapted classmate ng Philippine National Police. Mga babae, napakinggan nyo na siguro yung aking mga vlog sa Facebook at saka sa TikTok. Pang-apat na gabi na ngayon na halos hindi tayo nakakapagpahinga, hindi tayo halos natutulog. At yung nangyari nung March 11 na hindi namin malimutan ni Atty. Torion, talagang masamang-masama na yung loob namin noon. Alas 2 pa lang ng hapon, gusto na nilang ikarga si Tatay Digong sa eroplano. Sabi nila, hindi raw sila magkipagtulungan sa ICC. May sulat pa ang Malacanang kay BP Sara ng December 2023 at nakalagay doon na sabi nila na hindi nila papayagan yung ICC na mag-imbestiga o kaya'y huliin si Tatay Digong o sino mang Pilipino na dinimanda nila noong 2017 dahil daw 2019 hindi na nga tayo membro ng ICC. Lahat tayo naniwala sa ganun. Official po yan na kanilang inilagay sa sulat. Pero pagkatapos nun, nabanggit na ni Senator Bato na dahil daw sa pagiging membro tayo ng International Police, kaya daw sila nakipagtulungan doon sa Interpol. Sabi ni Atty. Panelo, sabi niya, bulahin mo ang lenang mo. Sabi ko, huwag niyo na kaming bulahin. Dahil maliwanag na alam nyo na yung Interpol, ahensya lamang po yan ng ICC. Ang ICC ang principal. Kung nakipagtulungan ka doon sa ahente, nakipagtulungan ka na rin sa principal. Because the act of the agent is also the act of the principal. Basic po yan sa aming mga abogado. The agent always follow the principal. Ito ngayon ang sitwasyon natin para sa inyong kaalaman. Masyadong maingay yung mga taga-suporta ng kabila kahit na 20% na lamang sila sa sambayanan. Pero maingay sila dahil hawak nila ang media. Hawak nila ang kapangyarihan. Kung inyong mapapakinggan yung kanilang mga sinasabi sa mainstream media, ang sinisisi nila ay dahil daw 30,000 na Pilipino ang pinatay ng EJK ni Tatay Digong. Asaan yung 30,000 na yan? Sinulat lamang yan ng Rappler at saka Inquirer at inulit-ulit nila. Marami rin sa mga ating mga kababayan ang naniwala nga meron ng 30,000. Pero kung titignan mo yung warrant of arrest na ginamit nila sa pag-aresto kay Tatay Digong, ilan yung pinatay daw? 19 daw sa Davao, 24 sa buong Pilipinas.
At binabanggit doon sa warrant of arrest na hindi lamang mga namatay dahil sa illegal na droga, pati mga magnanakaw. Nakalagay doon. Alleged persons who have been using drugs and thieves. Crimes against humanity ba yun? Maliwanag na maling-mali. Pinagtatawanan tayo ngayon ng buong mundo. Pati Amerika, pinagtatawanan na tayo ngayon. Hindi nila nire-recognize yung ICC. Pinagtatawanan tayo ng Russia. Hindi nila nire-recognize ang ICC. Ng Indonesia, ng Pakistan, ng China, ng Israel. 60 nations all over the world don't recognize the International Criminal Court. But here in the Philippines, despite the fact that we are not members of the ICC, we have surrendered a Filipino, the greatest president ever, Tatay Digong, in the hands of the foreigners. Yan ang nakakasakit sa akin, mga kababayan. 3 gabi po akong halos walang tulog. Tinitingnan ko ako anong nangyayari. Sinasagot ko lahat yung mga nagkukomento sa akin. Pero kaninang umaga, sabi ko, mamamatay na ako rito kung hindi ko ilalabas yung sama ng loob ko. Kaya po ako'y naiyak kaninang umaga. Umiyak po ako kahit nasabihin pa ni Mayor Basti, with all due respect, at ni Atty. Vic Rodriguez, na hindi itong panahon na tumulo ang luha natin. Si Tatay Digong nga, iyakin din na katulad natin. Kung ang ipinaglalaban natin ay ang karapatan ng bayan at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, hindi po ako nahihiya na lumuha. Lumuha na po kayo, umiyak na po kayo, upang sa ganon, panumbalik ang inyong lakas na labanan itong kasamaan na umiiraw dito sa ating bayan sa ngayon. Pero tama yung sinabi ni Senator Bato, huwag tayong gagawa ng anumang marahas na hakbang para bigyan sila ng pagkakataon na mag-declare ng martial law dahil iyan ay kasama sa kanilang plano. Tanggalin nila si BP Sara, ipatalo lahat ang senatorial candidates ng PDP laban Team Suka, at mag-declare sila ng martial law. Kaya ito, makikita nyo, sino ang mga mastermind? Inaamin nila doon sa aming, hindi naman debate yon, appearance sa media, sa Head Start ni Karen Davila at doon sa On Point ni Pinky Webb. Umapir ako doon, binanggit ko na kung paano yung ginawa nilang manyobra, illegal na ginawa ng mga kapulisan. Alam na po ninyo yon. Pero sumunod, isang cabinet member, senior cabinet member ang nagsalita. Alam ninyo po, sa batas, meron tayong tinatawag na Doctrine of Qualified Political Agency. Ibig pong sabihin nun, kung ano ang sinasabi ng mga cabinet members, iyon ang sinasabi ng presidente ng Pilipinas. Kung anong salita ng isang cabinet member, iyon ang salita ng presidente ng Pilipinas. Hanggat hindi binabago ng presidente ng Pilipinas. Anong inamin nitong cabinet member? Na talagang kumuha sila ng pribadong eroplano, ipinarada nila doon sa airport, doon mismo sa area na pang presidente lamang. Sino ang nagbayad ng pribadong eroplano na yon? Inamin nila. Kung magkano hindi natin alam, pero hindi bababayan ng 5 milyong piso. Tapos sa isang programa, tinanong ulit ni Miss Pinky Webb kung sino sa mga cabinet members ang nakakaalam nito. Kilala lang niya sino ang mga ito, hindi ba? Paalala ko tuloy yung munting kaalaman ko sa Biblia kasi 4 na taon naman akong naging sakristan nung ako'y nag-aaral ng high school. Alam ko naman po yung kwento ni Herodes at ni Judas at ni Poncio Pilato. Kilala nyo na kung sino ang Herodes at mga traidor na pinagkanulo nila, isinuko nila upang parusahan ang isang Digong Duterte sa dayuhan. Alam na natin yun. Papayag bang maulit na ito? So mga kababayan, ako po
si Raul Lambino. Ilocano po ako, tulad ng mga ibang Ilocanong naglingkod kay Tatay Digong. Kasi mas marami kaming mga Ilocano na membro ng gabinete ni Tatay Digong. Majority ng kanyang members of cabinet Ilocano. Wala po sa amin kahit isang Ilocano ang tumatalikod kay Tatay Digong. Kasi ang totoong Ilocano ay merong paninindigan, may pagmamahal sa bayan at sa bawat mamamayang Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat si Attorney Raul Lambino. Tayo po ay sabay-sabay na pinapanood sa 17 pang mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Kawayan natin sila!